Ituturo ko ngayon sa videong ito kung paano ma-secure ang Facebook account mo laban sa mga gusto mag-attempt na magbukas ng ating mga account sa ibang devices. Hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin. Unay magpunta tayo sa Play Store app at i-search sa search bar ang Facebook. Make sure natin na updated ang ating Facebook app para sa mga bagong features ni Facebook. Pag okay na ay proceed tayo sa Facebook app. Then piliin ang tatlong guhit sa itaas o menu icon. Then scroll up lang natin at piliin itong Settings and Privacy. At i-click itong Settings, at piliin natin itong See More in Accounts Center. Pero kung hindi ito nag-a-appear sa inyong settings ay i-search na lang sa search bar ang Account Center at i-click natin. Then i-click natin itong Password and Security, at piliin itong Security Checkup. Then mapupunta tayo dito sa How to Keep Your Account Secure. At para daw maging secure ang account natin ay may tatlo tayong need na may turn on o ma-set up para mas maging secure ang account natin. And click Continue lang natin. Dito sa unang paraan ay ang turn on alerts kung saan pag naka-turn on kasi ito ay magno-notify sa atin si Facebook na may nagtatangka o nagbukas ng ating Facebook account. Ino-notify ni Facebook kung anong klaseng device ba yung ginamit sa pag-login at kung saang location ito. Kaya click turn on lang natin para ma-alert tayo at maging aware tayo na may naga-attempt na buksan ang ating account at kung hindi naman tayo ang nagbubukas nun ay may countermeasure naman din si Facebook na need na naka-turn on para ma-secure ang ating Facebook account na babanggitin ko mamaya. At kung naka-toggle on na ay i-click lang natin itong next sa ibaba. Next dito naman sa Is Your Password Private kung yung password mo ay ginamit na sa ibang account mo rin at halos magkakatulad lang ng password at yung mga halos common o madaling ma-detect na password ay ang maaaring maging dahilan upang maging less secure ito. Kaya nagbibigay ng pamantayan si Facebook na mag-set ng strong password na katulad ng may mga combination ng mga letters, number at special character at kung ilan lang ang minimum character ang need na ilagay ng sa gayon ay maging secure at mahirap ma-detect o mahulaan yung password nyo. At para baguhin ang password mo ay magpunta lang sa Account Center at panoorin na lang sa videong ginawa natin ang full guide nito na nakalink din sa ating description box. Then kung okay na ay click skip lang natin. At dito sa two-factor authentication ang tinutukoy ko sa unang paraan na need na nakaset up sa ating settings para hindi basta-basta mabuksan ang ating Facebook account sa ibang device kasi kapag may nagbukas nito hindi lang sa magno-notify ito dahil naka-turn on ang ating security alerts kundi dahil din sa nakabukas ito. Once kasi na nakaset up ito ay magsesend muna ng verification code si Facebook sa number natin via SMS o kung ano yung inilagay natin na authentication app tulad ng WhatsApp bago mabuksan ang ating Facebook account lalo na sa mga unfamiliar devices na ginamit sa pag-attempt sa pagbubukas. At para malaman din ang full guide sa pagsiset up ng two-factor authentication ay panuorin din itong ating video para sa mas elaborate na paliwanag. Then kung okay na ay click skip lang ulit tayo. Then ayan may lalabas na lang na you're all set na tayo, once na okay ang ating password, kapag naka-turn on na ating security alerts at lastly kung naka-turn on na rin ang ating two-factor authentication ay secure na ang ating Facebook account. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at itry po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.